Magagabi na at parang walang balak tumigil ang ulan. Uy, ano problema mo? Yung pantalon ko. Ha? Yung pantalon ko. Bakit? Law-law. Para sa final break-in ng ating motor, babalik tayo ng Baguio. Dadaanan natin ang Ambuklaw Dam. Namnamin ang napakalamig na panahon ng Benguet. Mag-ukay-ukay at pag-food trip sa gabi. Diyan ako pinaglihi. Grapes. Maasim na matamis. Muntikan pa nga madaganan ng motor. Sinubukang kumain ng moma kasama ang mga igorot. Mataray kong pumula yung bibig ko. Di ba kayo galing suntukan? At ang bagong tuklas na posibleng maging bagong campsite. Alam niyo na kung ano nasa isipan ko. Direk Gino, Yumamen, General, kailangan ko ng tulong ninyo. At yan ang mga nilalaman ng episode natin ngayong gabi. Mga kabundukan na malayo sa ingay ng syudad. Mga zigzag na kalsada na mas gugustuhin mo kaysa sa traffic ng EDSA. Welcome back to another episode. Huling hirit ng break-in ng motor natin bago tayo bumalik sa mundo ng pagka-camping. Ang kagandahan ng nakatira sa Vizcaya, 2 oras lang, nasa Benguet ka na. Touchdown, Bocod, Benguet. Pag sinabing black coffee, native coffee. Let's go. Ay, may dragon. Napakabango naman ng mga kahoy na to. Ang bango talaga. Alam mo, maglagay ka lang dito ng, kanwari isang stick lang, ilalagay ko sa loob ng camper van. Ito na yung magiging scent nung Van. naamoy mo ba? Di ba? Ay, oo, bango. Parang Vicks na, Oo. tapos nakikita mo parang basa. Oo. Oil yan ng pine tree. Gusto ko nang bumili sana, kaso mag-overnight pa tayo at mag-iikot-ikot pa tayo sa Baguio. Bukas na lang pag-uwi. Solong-solo natin yung kalsada, halos walang dumadaan. Pwede nga humiga dito eh. Naman. Gawin ko lang. Sige. Para masabi ko lang nakahiga ako sa kalsada na walang dumadaan. Sige. Ay, bango na. Isa sa mga dahilan kung bakit paborito tong puntahan ng mga riders, yung mga nag-camping, panic boys na inaantay na nila akong mag-camping. Yung kating-kating na rin sila mag-camping, pero ako kasi, antayin nyo lang ako kasi ine-enjoy ko lang muna i-drive yung motor natin. May mga in-order pa ako sa online. Ano ba yung mga pinag-o-order mo online, ha? Na hindi mo alam. Oo. Ngayon ko lang nalaman dahil nagbablog ka at narinig ko sa bunganga mo. Ano? Mga pangangailangan lang yun ng isang motovlogger. Hindi, bumili ako ng, order ako ng ano, yung para dito na bag. Shoutout muna pala sa gumawa ng crash guard ko, kay Crash Guard Philippines, na solid eh. Nakadalawang tumba to nung ano, nung Cordillera Adventure Tour. May mga gas-gas na, pero okay lang naman kasi anong purpose ba ng crash guard? Para pag nag-crash, eh may guard ka. So ito yung pinaka hindi pwedeng hindi magasgasan eh. Kasi ito talaga yung sasalba sa motor kapag ito ay tumumba. Nung Cordillera Adventure Tour Level 3, natumba to ng 2 beses. Pero lahat ng tama ay andito. So malaking pasasalamat. Ay no. Okay lang yan. Pero dahil nga adventure bike siya, eh hindi natin pwedeng mahalin na makintabdo. Yes. Di ba? The more scratches, para sa akin, mas maganda. Kasi parang nagiging battle scar nung motor. Tapos, ano ba? Yun lang naman binili ko. Sure ka ha? Meron pa. Dahil malalaman ko yan. Oo. Makikita Hindi, ko na-dress yan. ko sa Malolos. Ha, ay, malalaman ko yan pag kinabit mo na yan. Dito sa tangke, may ilalagay din tayo na bag. Pannier. Dito sa gilid, dapat magbabox ako
Pero ang sabi sa akin ng mga kaibigan natin na yun nga, ng mga nag-adventure, huwag ka magbabox. Kasi lalagyan kasi ng brace yan ng mga bakal. So just in case na matumba ka, yung impact nung box na alloy, lalaban yan. Baka masira rin yung pinagkakabitan sa motor. So at least kung plastic lang, yun yung mag-absorb ng crash ba na pag matumba, plastic Side lang yun. bags. Side. Magsa-side bag na lang ako. Oo. Yun lang naman. Tsaka yung duffel bag. Coffee shop na pwede nating hintuan sa mga susunod na biyahe natin dito. Mula Bocod, 1 oras at kalahati na lang, Baguio na. Kung ano yung pwedeng pasyalan sa isang lugar na pupuntahan, kung ano yung masarap na pagkain na meron doon, enjoyin yung klima, magkaroon ng mga bagong kaibigan at makikilala. Ganun ba? Dadaan pa tayo ng Ambuklaw Dam. Ang Ambuklaw Dam ay isang bahagi ng isang hydroelectric pasilidad sa Barangay Ambuklaw. Ang kapasidad ng imbakan ng tubig na ito ay meron lang namang 327,170 cubic meters. Grabe, napakalaki nun. Ang dam na ito ay matatagpuan 36 kilometers lang mula sa Baguio. At ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng dam na ito ay ang Ilog Agno. Ito naman ang kagandahan sa motor kumpara sa ating camper van. Yung camper van natin kasi is sobrang aluwan nun. Hindi ko pa rin pagpapalit yun kapag usaping camping na relax. Syempre camper van pa rin talaga ang the best. Sa motor naman, ganun nga yung reality na paguran ka dahil babad ka sa init. Pero yung nagagawa ng motor ay malayo sa nagagawa ng naka 4 wheels tayo. Kasi nga ito ay pwedeng magsusuot-suot to kung saan. Mas tipid sa gasolina. Ang full tank nito is halos nasa 500 pesos lang. Ang full tank ni Watod nasa 2,200. Ganun. So pareho lang naman silang may benepisyo at medyo hindi. Kasi mahal ang gasolina kapag camper van ang dala natin. Pagdating sa accommodation ay sulit. Wala talaga sa isipan natin yung mag-hotel-hotel. Sa motor naman, makakatipid sa gasolina. Pero pagdating sa accommodation, ay medyo mabigat kung araw-araw kang bumabiyahe. May falls dito. Oh, haha. Pwedeng maligo dyan, oh. Antay-antay ko lang. Pagbalik natin dito na camper van tayo, hintuan natin yan. Ang plano ay dapat mag-Halsima Highway ulit kami. Pero nag-request si Prisha na baka pwede Baguio City muna. May point naman si Prisha na sige, wag muna tayong magloob-looban at kung saan-saan magpuntang malalayo. Tama din. Kasi ilang taon na rin na nakalipas na dinadaanan ko lang itong Baguio. Saka yung mga hindi pa nakakapunta ng Baguio dyan, para sa inyo to. Welcome to Baguio City. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Baguio City ang pinakamalamig na syudad sa buong Pilipinas. Para makita rin ng iba na hindi pa nakakapunta ng Baguio kung ano yung itsura ng Baguio, kung okay ba siya pasyalan, 'di ba? Magkaroon kayo ng idea. Since na miss ko rin ng mamasyal din talaga din sa Baguio. Alright, touchdown Baguio City. Magsistay tayo dito sa Baguio City ng 2 araw. At dahil random lang ito, ay kailangan muna namin makapag-park para makapagplano kung saan kami magsistay ngayong gabi. Mag-parking muna tayo dito sa SM City. Yan. Tama lang din naman palang mag-city gaming muna tayo ngayon. At yung panahon ano rin. Ang parking ay saan ba? Parking po? Dito? Alright. Ang dilim ng kalangitan. Dito ba? Okay. Sana minsan lang tayo dito Alright. Baguio City, let's go. So saan tayo dito? Kuha ng parking ticket. May umalis. Thank you very much. Thank you very much. Yan. Touchdown SM Baguio. Let's go. Level 2.
Bumusa napakalakas na ulan. Kaya tama lang na andito muna tayo sa mall. Al, para ka naka-aircon. Ang dahil lang dyan, oh. Yung butas na yan. Bu-open niya sa taas. Yung lakas ng hangin sa taas, diyan pumapasok para kumalat dito sa loob ng ng mall. Alright. Alright, gusto mo? Makdo? Uy, Jollibee tayo, diba? Oh, sige. Tignan niyo yung ulan dito. Oh. Dagdag kaalaman, ang mall na to ay walang aircon. Ang nagpapalamig lang dito ay ang natural na klima ng Baguio. Enjoy yan. Tapos mamaya, ayaw na yan. Enjoy ka mamaya, ayaw ka na. Tapos na yung Columbia ko eh. Ang ganda. Kung gusto mong... Ginto yan. Halika na! Jollibee na! Huwag na tayong bumili, meron naman tayo. Oo nga. No? Meron tayong motocentric, ba't tayo bibili niyan? Tama. Unli. Anli. May business na naman dito si Ma. Mahal! Huwag kang maingay. Low-key lang tayo dito sa YouTube. Nagpapromote ka na pala ngayon ng mga lipstick. Gusto mo ba? Ayoko. Gusto mo? Ayoko. Sabihin mo lang yung pangalan ko. Totoong pangalan ko. Tapos damputin mo na kung anong mga gusto mo. Tapos maya, tutubusin nilang kita sa resindi ng Baguio. Ginawa pa akong magnanakaw. Anong tawag doon? Shoplifter. Magagabi na at parang walang balak tumigil ang ulan. Uy, anong problema mo? Yung pantalon ko. Ha? Yung pantalon ko. Bakit? Law-law. At dahil na-stuck na kami dito sa mall, nag-decide na lang din kami na dito na kami maghapunan. Ay! Pagkatapos maghapunan, kailangan na namin maghanap ng matutuluyan. Ay, umambon-ambon pa. Oh. Sky Ranch. Babalikan na lang namin si nanay doon na... At para hindi na rin kami mahirapan maghanap ng matutulugan, dadayo na lang kami ng La Trinidad, kung saan matatagpuan ang strawberry farm. Doon, sigurado na meron tayong matutuluyan. Wala, matik talaga kapag umuulan, kailangan natin sumilong. Kung regular na rider, helmet tsaka raincoat, palag-palag na yan. Pero kung sa mga nagmumotor na bumabiyahe na tulad sa atin na nagdo-document tayo ng mga biyahe natin, medyo hindi okay na lumaban tayo sa ulan. Kasi kung may raincoat man tayo, ang delikado, yung mga gadgets ba sa helmet, kasi yung loob ng helmet na ginagamit namin, puro yan wirings. May mga intercom, wiring sa loob yan. Tapos ito, ang delikado, yung GoPro na mabasa, kasi bukas yan. Kumbaga prone siya na mabasa, tapos may mga saksakan pa na ganyan na posibleng masira kapag pinasok ng tubig. Kaya no choice. Kung nagtataka man kayo na bakit hinto ako ng hinto kapag umuulan na pwede naman dumiretso, is dahil dito yan sa mga nakakabit dito sa helmet natin na hindi pwedeng mabasa. Halos 2 oras kami nag-antay. Dahil yung transient na tutuluyan namin ay walang tao. Ha? Bagod ka? Hindi naman, mapapasensya ko eh. Oo, talaga? Welcome to La Trinidad. Hindi naman ganun kalamig ngayon. Compared dati nang pumunta tayo dito kasama si Commander D. This works. Pagkatapos ng power nap, labas ulit para mag-food trip. Kagigising lang. Past 9 ng gabi. Kalsada ng La Trinidad na kanina ay traffic, ngayon ay malawag na. Punta na tayo ng Burnham Park. Food trip. Jollibee. Baguio Wet Market. Ano na? Napakaraming pwedeng pasyalan sa Baguio. At mas masarap mamasyal sa Baguio kapag gabi. Maraming coffee shop, maraming restaurant, marami ding mga bars. Pero hindi tayo para sa ganun. Dito tayo sa ukay-ukay at dito tayo sa mga tusok-tusok. Shoutout sa mga first timers na to na ginagawa ang Philippine Loop, Luzon Leg. Ingat sa biyahe niyo bro ha. At ang kuryosidad na ano ba itong mga prutas na itong
tinutusok-tusok sa stick. Ano po bang ano to? Purtas itong green? Apo, grapes. Grapes saka strawberry. Yung nakikita ko kasi sa mga video dati, parang umuusok-usok na ganito. Oo, meron din yun. Makasay mo yung matamis. Diyan ako pinaglihi. Kaya kapag napunta kayo ng Baguio, puntahan nyo yung night market. Mag-ukay-ukay kayo. Madaling araw. At bisitahin nyo rin ang Session Road. Pagkatapos dun sa Burnham Park, ngayon pupunta naman tayo ngayon ng Session Road. Pero mas maganda ang Session Road kapag gabi. Damarigado. Damarigado? Itsumuko koro. Karikata mata ko ini utsiti mo. Anata. Sa sobrang lamig. Sobrang lamig. Public display of affection 1,000 level. Grabe. Mahal, unang tingin ko, akala ko si Kulas. Unang tingin ko, akala ko si Kulas. Shout out Kulas. Di ba? Mandala. Huwag kang maniniwala dyan. Baka malistino sa iba yan. Kinabukasan, ang aga ko nagising. Ito ang kagandahan ng nasa transient house ka tumutuloy sa Baguio. Nakakakilos ka na parang nasa bahay ka lang. Nakikialam ko ng gamit. Tapos mamaya isusumbong no, Ma! Yung sa aso. Kawawa yung aso na yun, no? Meron akong ganito. Nasaan na ba yun? Yung lutuan ng itlog. Ma! Si Boy Bibo! Pakikialam! Di hamak na mas mura ito kaysa sa mga hotel. Sa halagang 600 pesos lang per head, pwede mo nang gamitin lahat-lahat ng gamit sa loob ng bahay. Yung feeling ba na parang nagbakasyon ko lang sa bahay ng kamag-anak mo? Ganon. Magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa La Trinidad, Benguet. Alam niyo ba na mas malamig ang La Trinidad kaysa sa Baguio City? Dahil siguro ang Baguio City ay overcrowded na rin ng mga tao. Ganun din naman dito sa La Trinidad, pero hindi gaano. At kahit na makapal na rin ang mga kabahayan dito, mas maaga naman tumahimik ang mga kalsada dito. At yung sinasabi nilang strawberry farm sa Baguio, ay dito yung sa La Trinidad matatagpuan. At yung transient na tinuluyan natin, napakadali lang hanapin. Google Maps lang. La Trinidad Municipal Health Center. Sa tapat nun. Sobrang solid ng lamig dito. Ito yung season ng Benguet ng Baguio na pinakamasarap puntahan. Burr months. Hanggang ano yan? Hanggang January, February. Yan yung mga malalamig na mga buwan ng Baguio. Gasap muna tayo. Pagkatapos magpagas, dumaan muna kami sa isang motoshop dahil napansin ko na kumakalansing talaga yung ating kadena. Tinatawanan ako ni Prisha. Ba't mo ako tinatawanan? Bumibili ka na. Bumibili ako. Ambassador ka pa naman yan, tapos wala kang dala. Kasi bakal na bakal eh. Nilusong kasi ito sa tubig nung Cordillera Adventure Tour. Sprayan natin para... Ang hirap pala, may chain guard. Isa na to sa mga kailangan nating i-maintain kasi nga puro tayo mga scooter, di ba? Ngayong meron na tayong motor na di-chain. Do yung isang motor natin na XIDB, naka-chain din yun. Inaalagaan din yung kadena nun eh. Mahal, pwede mo bang sprayhan? Iangat ko. Paikutin mo mahal yung gulong habang sinispray. Ay! Ay, kuya! May kabigatan ang motor na ito. Buti na lang tinulungan tayo ni Kuya. Bro, thank you! Salamat, salamat!
Muntik pa tayo na daganan ng motor eh. Alam niyo itong motor na to, kapag nakita nyo to sa personal, ang unang tingin nyo dito talaga as in big bike talaga na mga tipo mga 500cc ganyan. Di mo akalaing 250cc kasi yung katawan niya pang big bike na eh. Ano pangalan nung ano mo? Baby boy mo? Zila. Jella? Babae. Ah, babae siya? Dito sa tindahan. Dito sa Bocod Benguet, ay meron ako mga kaibigan ditong lokal na merong tindahan sa tabi ng kalsada. Nasa Bocod pa pala tayo. Kasi itong lugar na itong dinadaanan natin, itong kinakalagyan natin ngayon, ito yung parang, hindi naman masabing tuktok. Ito yung parang, ano siya, puro pine trees ba sa kaliwat kanan nung kalsada. Tapos merong kapehan, may mga kainan, masarap tambayan. Binabalot ito ng hamog kapag hapon at medyo malapit na paggabi. Habang kumakain kami ng balot dito at humihigop na mainit na kape, yung dalawang igorot, merong binili. Pag may tabako, yun yung nakakahilo. Madalas mapapansin natin sa mga ifugaw at sa mga igorot na mapupula ang mga bibig nila. Please matry kung pumula yung bibig ko. Hindi ba kayo galing suntukan? So ito yung nagbibigay ng kulay pula sa bibig, no? Tapos, Ang dahilan kung bakit mapupula ang mga bibig nila ay dahil sa moma o yung tinatawag na nganga. Depende sa'yo kung gusto mong lagyan ng... mas masabog tayo pag malagay niya. Hindi po, hindi po. Ay, di yun naman. Pang patagal po to, sir. Oo, pampatagal po. Papatagal lang tama. Hindi, pampatagal ng... Sa bibig? Panguyang. Parang chewy, ganun ba? Parang bubble gum para... Pampatagal. Ito Ang apog ay gawa sa shell. shell. Suso. Suso. Oo. Pero walang tama yan. Wala po. O tapos babalutin nyo, di ba? Opo. Ikaw na kung paano mo mag-fold. Ay, tila, mayroon akong tanong sa inyo. Totoo bang ano to? Na nakakapagpatibay ng ngipin? Opo. Sa paniniwala ng mga Highlanders, nakakatulong itong moma sa pagpapatibay ng kanilang mga ngipin. Pero paano kaya yung mga nasisira na yung ngipin dahil kakamoma? Iba kasi natatanggal yung ipin. Tapos sabi nila yan yung Epekto? epekto. Hindi. Pero hindi. Moma? Opo. Yes. Dito, sa ibang lugar, nganga ang tawagin. Okay. Let's go. Good luck. Sa unang kagat, matigas. Pero kailangan madurog lahat-lahat para lumabas yung pagkapula. Idudura mo na. Hindi, ilunukin. Hindi po. lulunukin. Ah! Baka ako nilunok to! Hindi. Hindi po, sir. Ayaw mo yung kulang sa akin? Tama raw FX. Tsaka meron pa. Jalika. Bisi-bisi Jalika. Pero puwera biro, hindi naman masama yung lasa. Lasang dahon lang naman. Sabi nila magkakaroon ka daw ng tama kapag nilagyan mo ng tabako. Pero kapag wala, eh parang ngumuya ka lang ng dahon ng bayabas. Ganyan. Okay na, at least natagyan natin yung solid yung moment na tinatawag. Mga bro, salamat. Thank you. Mag-ingat sa biyahan. Wala na kami. Okay, bago tayo umalis, ito sila nanay at si ate. Di ko pa sila masyadong pwede ipakita sa ngayon kasi kakilala lang namin. Meron silang tindahan sa harapan na kung saan nagtitinda ng mga kape, titinda ng mga soft drinks, kung ano mang pwedeng kainin ng isang biyahero, pantawid gutom. Pero sa likuran nila ay itong napakalaking lupain na to na mga pine trees na kung saan hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa lugar na to. Unang-una, kailangan nilang kumita. Sisilipin ko. Alam niyo na kung ano nasa isipan ko. Direct Gino, Yuma Men, General, kailangan ko ng tulong ninyo. Pakabisita lang po ah. Lawak ng bulubundukin ko, ano? Sa inyo po ba ito? Grabe, napakaganda. Kung saan maabot yung mata mo, yun. Kung anong matatanaw. Oo, yun na, akin yun. Patiguan. Pwedeng maging campsite to. Matutulungan natin sila. Merong daan dun na pwedeng
gawin ng konti lang para makaakyat yung mga sasakyan. Napakalaking space oh. Pwede natin silang tulungan. Napakagandang lugar. Hindi alam kung anong gagawin. Gusto rin nilang kumita. Why not, di ba? Kasi pag umuulan po, no, pag hapon talagang namumuti itong lugar na to, no. Na-experience ko nung isang araw, dumaan ako dito. Puting-puti itong lugar na to. Saka tignan nyo naman yung kapaligiran. Bundok to bundok, puro pine trees. Willing silang gawing campsite ito. Sabi ni ate, walang dapat ikatakot sa lugar na ito. Maraming mga igurot ang magbabantay sa atin dito. Hindi ko na maituro sa inyo kung gaano kalaki ha ang space na to. Pero itong nahagip ko ng camera, iyan yung area. Andun yung kalsada, andun yung tindahan. Lapit lang. Ito oh, pwede dumaan yung sasakyan dito oh. Oo. Diba? Paakyat dito. Pwede rin yung motor. O siya, sige. Kausapin ko muna yung mga kaibigan ko bago natin simulan to. Masarap kasi sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa mga lokal na, alam mo yun, meron silang resources eh. Hindi lang nila alam kung paano paaan rin para kumita. Eh yun na lang ang parang mission namin o parang advokasya namin na magkakaibigan na makatulong kami sa mga lokal. Yung mga ginagawa namin ng mga ganito ni Cinco, wala kami doon. As in 100% na gusto na namin tumulong sa mga lokal dito. Sa loob ng mahigit isang linggo ay wala tayong ginawa kundi baybayin ng mga magagandang tanawin ng Cordillera at Mountain Province. Oras na ulit para bumalik tayo sa mundo ng pagkakamping gamit ang ating bagong motor at ang ating camper van na si Waton. Ayun, 100 pesos lang ang isa. Asya, let's go. Ano, dito na natin tapusin yung vlog natin? At mahaba-haba na? Alright, sige. Oras na para kayo ay matulog. Alam ko nag-enjoy kayo. Alam ko na-relax kayo. Alam ko na-entertain kayo sa episode natin ngayon dito sa Baguio. As always, life is good dito sa kabundukan ng Bukod, Benguet. Let's go. Bye-bye ka na. Bye-bye. In this world I'll be right by your side with arms, even